Sa WHO, sinasabi na 9 out of 100,000 ang nag-attempt or nagpapakamatay dahil sa maraming kadahilanan. Pero dito sa Pilipinas, ang entry nitong 2023 ay 2 to 3 persons out of 100,000 ang nagpapakamatay, and mostly ito ay nasa adult to elderly. Nananatili ang suicide bilang isa sa most pressing public health problem sa buong mundo. Sa katunayan, dito sa Pilipinas ay tumaas ang suicide rate ng 57.3% mula nang nagkaroon ng pandemya. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, dumoble ang naitalang kaso ng mental health problems sa bansa, gaya ng anxiety at depression na kadalasang nauuwi sa suicide. Hindi lamang ito nangyayari sa kabataan, kundi pati sa mga old adults o elderly na may edad 60 pataas. Ano nga ba ang sanhi ng pagkakaroon ng suicidal thoughts sa mga mas nakatatanda o elderly people? Alam niyo naman na ngayon ay isa to sa mga sinasabi na talagang kadahilanan kung bakit maraming namamatay, especially nung after ng pandemic. At karaniwan dito, lalo na ngayon, sinasabi na hindi lang yung mga adults, kundi malaki talaga ang prevalence ito sa mga elderlies. In fact, noon, kahit ng mga studies ng mga year 2000, ang sinasabi nga nila, mas marami ang nagpapakamatay ng mga elderlies. Ano ba ang mga kadahilanan kung bakit ang isang tao ay pwedeng mag-isip ng ganito? Unang-una, meron tinatawag na mental health condition. Ang isang tao na meron ng mental health condition, katulad ng depression or kaya naman ay talagang mental illness, ay susceptible na magpatiwakal. Dahil lalo na itong depression, kumisan ng ultimate goal ng depression, yung tinatawag na sobrang kalungkutan or talagang yung tinatawag na meron ng major depressive disorder, ay talagang ang iniisip ay itong ganitong gawi. Yung mga suicidal symptoms, meron na rin siya or talagang capable siyang mag-commit ng suicide. Then definitely, yung mga tao na talagang nagumon sa alcohol at saka sa substance abuse, yung mga pinagbabawal na gamot, yung mga tao na nag-aabuso sa mga bawal na gamot, syempre kumisan hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Typically, isa ito sa mga nagiging problema nila. At the same time, meron din pagkakataon na yung mga nag-i-intake ng alcohol or sobra sa pag-iinom ng alcohol, imbis na sabihin na nawawala yung kanilang problema, mas lalong na-emphasize yung tinatawag na pag-iintindi dun sa problema niya. Mas depressant po ang alcohol, kaya talagang mas ang tendency na magpakamatay nandoon. Meron din pong tinatawag na disposition or yung dahil kasi history na may mga pagkakataon na sa pamilya, meron talagang depression or may nagpatiwakal, positive po yun na 25% to 40% ay talagang capable po ng isang taong na-depressed at may history nito ay talagang pwedeng gawin yon. Pero hindi ibig sabihin, talagang lahat sila ay suicidal. Pwede lang pong matrigger. Ito talagang palagi, yung mahilig mag-isa at talagang sobrang continuous yung kalungkutan. Pag ang isang tao sobrang nalulungkot at the same time, nag-iisip sila ng kung ano-ano dahil nag-iisa lang sila, mas malaki po yung chances na mag-isip sila na mawala na lang dito sa mundong ito. Normally, alam nyo, yung mga tipo lalo na sa mga geriatrics, yung physical illness nila, isa ito sa mga nagiging kadahilanan na lalo na kung may medical condition sila, pakiramdam nila wala na silang kwenta. Kaya mas gugustuhin nila na mag-attempt na mamatay na. Ngayon sasabihin nyo, hindi naman sila magbibigti. Oo, hindi o. Pero sila yung mga tipo na pag inisip nila, hindi na lang sila basta kakain. Tapos talaga mawawala ng gana hanggang sa umabot sila sa punto na maging mahina sila at tapos magpapakamatay na lang. So malaking factor po talaga ang sinasabi natin na kung wala talagang suporta ng pamilya or nang sabihin na natin na talagang nag-aaruga sa mga tao, lalo na sa mga geriatric cases natin, napakalaking factor yung sinasabi na pwedeng mag-isip sila ng ganito. At the same time, nasabihin natin, alam niyo bakit ba yung mga elderly nag-iisip ng ganito samantalang suportado naman din sila ng mga anak nila? Ang hirap pag sinasabi na ang isang tao dating nagtratrabaho tapos biglang nag-retire, wala na silang ginagawa. Feeling nila, naubos na yung pera nila, financially constrained na sila, at the same time, wala silang silbi. So parang
ano pa ba ang kwenta ng buhay sa kanila kung gano'n ang iniisip nila. At the same time, may mga pagkakataon din kasi na parang unti-unti nang nawawala yung mahal nila sa buhay, lalo na kung sila ay mayroong partner or kaya may mga asawa, tapos ang mga pamilya or mga anak ay unti-unting umaalis sa bahay. Yun yung tinatawag natin na nag-uumpisa yung depression. Kaya malaking factor na talagang pag nawala o nawalan ang isang matanda ng mga mahal sa buhay, talagang sasabihin natin pwede maging cause for depression. Malaking factor din siguro talaga ang SOCMED dito, dahil kasi syempre nakikita nila yung influence na parang because of depression, they undergo this, so nagkakaroon ng mga copycat syndrome. Meron din pagkakataon na because of you idolize this person, and then ang tendency ganun yung ginawa, parang it's the best way to escape. Oo, treatable ito. Kaya lang kasi kumisan yung mga tao hindi napapansin na merong kakayahan na dapat talagang ito ay magamot. In fact, kung kakausapin lang at palaging kinakausap, lalo na ang mga katandaan na mayroong kumakausap sa kanila, binibisita sila palagi, o kaya yung pinapakita na nandun yung care. Kahit na sabihin mo na konti lang yung pasalubong na binibigay niyo sila araw-araw, ginigreet niyo sila, malaking factor yun para mag-isip na merong halaga sila sa mundong ito. Yun pa lang, isang pamamaraan para malesen yung tinatawag na depression at hindi sila mag-iisip ng hindi maganda sa kanilang mga sarili. Alam nyo, malaking factor dito na pag nakikita ng mga matatanda, yung mga apo nila. Kasi bilang isang apo na nakikita na meron kang respeto, tapos palaging tinatawag mo ang lola mo or lolo mo, alam nyo, yun pa lang, makakagaling na dun sa yung talagang nararamdaman na emosyon ng isang matanda. Ng mga adults, ganun din yun. Kasi pag pinagpakita ka ng respeto sa kanila, yung respeto nun, kaakibat yung tinatawag nating affection or pagmamahal. At malaking factor yun para makatulong sa isang nakakatanda na meron talagang o nagsasuffer ng depression. May mga pagkakataon na kumisan, i-level up din ang spirituality ng mga tao. Dahil kasi ang spirituality, hindi lang naman ito tungkol sa pananampalataya sa Diyos, kung hindi yung act of kindness na ipinapakita natin with sincerity. Unang-una, you have to be mindful, or ibig sabihin, kailangan maintindihan natin ano ba yung nasa sa isip ng matanda para sa ganun maibsan yung talagang kalungkutan. Kasi baka mamaya kaya lang sila nalulungkot kasi walang dumadalo sa kanila. Mayroon din pagkakataon na baka kaya nagkakaganyan sila dahil kasi all this time pala napapabayaan sila, feeling nila parang neglected na sila, at talagang yun, din nag-umpisa yung pagkakaroon ng tinatawag na worthlessness and hopelessness. So sana magkaroon ng pagkakataon na kung sakasakaling magkaroon kayo ng matanda sa pamilya nyo, yung lola at lola nyo, mabigyan ng pagkakataon at taunan sila ng pansin. Yung mga red flags na yan, huwag nyo sasabihin lang na pag sana mamatay na ako. Pag sinabi ng matanda yon, it can be considered a red flag na talagang ba't nag-iisip ng ganun si lola at si lolo. Baka talagang meron na nangyayari sa kaisipan nila na talagang sinasabi na siguro talagang wala na lang silang kwenta sa mundong ito. So tatandaan nyo, no, hindi ibig sabihin pag nagkaroon kayo ng depression, wala nang pag-asa na kayo ay gagaling. Meron pong pag-asa at iyon malaking bagay kung susuportahan ng pamilya. Para sa mga nais humingi ng tulong sa National Center for Mental Health, maaaring tumawag sa kanilang landline at mobile hotline